Welcome to Itlog Podcast Episode 3! Episode 3! Episode 3! Hey! So, meron tayong mga special guest. Wala nga pala si Na naman? Itlog Goob ba? Ay, Kaya nga. Si... Nawala. Nawala eh. May kailangan gawin eh. May kailangan gawin. Pero dahil mahal na mahal namin kayo guys, kailangan natin mag-shoot ng episode ngayon para naman... Kasi syempre, inaabangan nyo to eh. Di ba? Sobrang inaabangan nyo to eh. Oo. Feeling Di ako alam mo talaga veterano. inaabangan. Hinabangan to ng 1, 2, 3, 4, 40. Mga kamag-anak at kaibigan namin, alam namin naabangan nyo lahat. Oo. Kaya hindi namin kayo bibigoyin ngayong week kahit Oo. kulang kami. Magpo-post Pero syempre, tayo. sabi nga kapag may nawawala, may dumadating. Tama. Pero hindi natin sasabing better kasi syempre, Oo. best na si Itlog Goomba eh. Pero may special guest na naman tayo. Yes, sir. Pakilala mo nga. Pakilala mo. Kay Itlog Renz. Ito ano to eh, yun nga, kaibigan natin to. At siya'y nagbabalik From Universe 7! Hindi lang nagbalik. Ay, di ba naman? Nagsama pa ng poging-poging, ano? Parang, Eh. parang bata pa, no? Bata pa nga. Bata Gen Z. pa. Gen Z. Pwede ba yung mga kids dito? Pwede ba yung mga kids? Feeling ko may clue na ako ng pag-usapan natin ngayon. Oo, kasi may Gen Z eh. May Gen Z eh, no? Pero sabi nila malayo na raw Gen Z sa mga millennials eh. Sabi nga. Paano ba? Feeling mo, paano lumayo din? Feeling ko kasi dahil pinaka-main dyan is yung pandemic. Saka yung K-12. Yung Oo, K-12 saka yung pandemic. May K-12 na dalawang, kasi sila eh, no? Dalawang parang naging major points kung bakit parang nag-iba talaga yung millennial sa Mm-mm. sa Yung Gen Z. galawan, yung Oo, yung galawan. galawan. Kasi nung nag-K-12, parang na-extend yung pag-school. Okay. Nung pandemic, nag-online lahat. Eh, hindi naman na-experience sa mga millennial yun eh. Nung pandemic, nung pandemic, may work na yung mga millennial eh. Yung mga online class, sa Gen Z na yan, di ba? Oo, Hindi naman natin. Hindi natin naabutan. Hindi natin naabutan na yan. So, feeling ko doon nagkaroon ng differences, lalo sa, hindi ko alam, sa social media, siguro, kasi parang mas active ang Gen Z sa social Kasi media. pinanganak sila na may social media na eh. Oo. Diba? Kasi ang millennial, doon Nabutan na-develop. natin eh. Oo, na-develop yung social media. Pero yung Gen Z, pagkapanganak, nandyan na agad. Oh. Sila yung yung baby pa lang may Facebook na. Oo. Oo, nakita yung Facebook mo. Kailan ginawa yung baby ka? Fetus pa na. Titos pa lang may Facebook. Tapos yung age babaguhin kasi hindi pwede yung age nila eh. Oo, hindi. Pero syempre, bago tayo pag-usapan talaga ang pinagkaiba ng Gen Z sa mga millennials, pakilala muna natin ang special guest natin. Kamay ka muna sa camera, boss. Yan! Yan! Si Kaitlog Niel. Kaitlog Niel. Ano bang pinagkakabalan mo ngayon, Itlog Niel? Para sa akin, yung pag-aaral ko eh. Iba pala mga Grabe. Gen Z ngayon, no? Pag-aaral lang, Studios? Ano na ba ngayon? College ka na ba? Senior high? Mag-college pa lang po. So senior high ka ngayon. Senior high ka ngayon, okay. Anong course na kukunin mo ngayong college? Pharmacy po sa Lasal po. Pharmacy. Bakit? Bakit pharmacy? Mas optional na po kasi para sa akin kasi may sarili naman po kaming pharmacy na yun nga po, di na kailangan namin, di ko na po kailangan mag-work pa sa iba kung meron naman na po kami. Oo, parang kumbaga gusto mo mag-manage ng sarili nyo. Sarili mong pharmacy. Pharmacy. Maganda na rin siya lalayo dun sa field na kung ano meron sila. Sila nga yan. Advantage na rin ng ng Gen Z na parang kukunin mo pa lang yung course mo ng college, parang nakalatag na lahat ng plano mo. Kasi Oo. ikaw ba din nung college, talaga nakaplan ba kung bakit ka nag-ECE? Na parang Ako kasi nun, nag-ECE, una, kasi sabi ng nanay ko. Hindi naman sinabi lang talaga ng nanay baka ko. mag-manage ka rin ng electronic shop mo. Ni-recommend, ang gusto ko talaga, parang sa mga computer ko, actually wala akong gusto. Nung college, wala talaga akong gusto. Kumbaga, hindi ko talaga alam kung anong path na gusto ko. Alam ko lang, ang talent ko, math. Kaya parang gusto ko something Numbers, something ganun. around numbers. Parang gusto ko something about numbers. Yung pinsan ko, may pinsan akong engineer, Chem-Eng. Tapos sabi niya, tinanong ko, ba't ka nag-engineering? Para sa pangalan ko, may engineer. Gusto na.
Tapos, May engineer sa una, no? Oo, yun. Nadap mo. Oo, yun ah. Okay na rason yun ah. Tapos, sabi ko, try ko, computer engineering. Hindi ko naman alam yung pagkakaiba-iba ng mga engineering nun eh. Kasi, ang alam ko lang, lahat yan, parang May- pantay-pantay. Hindi ko alam, yung iba pala, may board exam, yung iba wala. Same. Pero, yun nga, kasi may ligaw mag-computer. Oo. Yun lang. Pero, ang gusto ko sa computer nun, maglaro. Hindi Maglaro. naman yung... Hindi yung... Hindi naman yung ginagawa ng ComEng na, di ba? Parang developer, Oo, yung nagde-develop. kung paano gumawa ng computer, di ba? Minsan yung ganyan sa ComEng. Tapos, sabi ng nanay ko, mag-ECE ka na lang. Kasi yung nanay ko, sa semicon nagtatrabaho, pero hindi ko alam yun nun. Hindi ko alam na yun pala yung ginagawa ng mga ECE, sa semicon pala yun. Pero yung nanay ko kasi accounting siya. So Okay. sabi niya, parang naalala ko nung sakyan kami. Sabi niya, diyan ka magtrabaho anak. Tinuturo niya yung kumpanya niya. Malaki trabaho ng ECE dyan. Kasi nga accounting siya so nakikita niya yung sweldo. Malaki pala yung sweldo, sabi niya. Malaki yung sweldo ng ECE dyan. Ayan. So, yung sabi ko, ComEng, pinersuade niya ako na ECE na lang kasi mas malawak daw yung field na yon. Kumbaga parang ma-cover niya na rin yung field ng ComEng. Yun. Kaya tapos mahaba pa, Electronics Communications Engineering. Ba, ayos yun parang Mahabang Oo. Tapos, no? ang haba, no? Electronics Communications Engineering. maagas, ganun. Tapos pagdating mo ng bahay, gawin mo nga tong electric pan, di ba ECE ka? Gawin mo nga tong TV na. Gawin mo nga tong rep. Di ba ECE ka? O, yung TV natin na naman, walang signal Hindi nga eh, di ba? Walang channel. Tinatanong nga, di ba dati? Ano ba ginagawa ng ECE? Parang hindi mo ma-explain. Di ba? Electronics. Actually, Cellphone ba? Actually, Diba? sobrang sama ng pagkawalang idea ko sa ECE nun. To a point na, di ba may mga first 2 years, minor subject. Nung nagka-major subject, hindi ko alam na major subject na yun. Hindi ko ba't pa pinag-uusapan yung diode na yan? Yun Yun na pala, major subject na pala ng ECE yun. Oo, Di, ewan ko, sobrang, hindi ko talaga alam kung anong ginagawa ng ECE. Kumbaga sa nung high school na gusto mo mag-ECE, hindi mo alam yung i-expect mo. Ngayon, Oo. ngayon sa bilang Gen Z, ngayon, alam mo ba yung mga i-expect mo pa sa kukunin mong course? Expected na po kasi para sa akin kung ano yung matatalakay ko na doon sa butika po mismo. Tuturo na kung paano magbenta, ano yung mga kailangang gamot. Yun yung ina-expect mo. Yun yung ina-expect. So, paano ka makakabenta sa magbenta? butika? Legit? Okay. Hindi naman po sa pagbebenta, kundi po makatulong na rin po sa tao na kulang po sila sa health education, may tuturo ko na rin naman po. Kumbaga kung ano yung tamang gamot para sa sakit nila. So, hindi na manghuhula yung mga tao. Oo, kasi parang kulang ang tao sa ganun no? Oo. Kung paano ina-educate, Tama no? nga naman. Actually, ngayon sobrang trending ng pharmacist. Una-una si yung TikToker, si Oo, Archie. si Archie. Tapos pangalawa, di ba mayroon yung binidyohan yung mga pharmacist? Tapos? Ang sabi kasi nung hindi kasi siya pinagbebentahan nung nung maintenance, pang maintenance na okay, gamot. parang napanood ko yun. Oo. Ako hindi ko Tapos na- binibidyohan niya. Sabi, bawal daw yung ang nangyari, na-reverse uno. Siya yung nabash. Kasi nga, bawal naman talaga bentahan kasi RX yung gamot niya. So, wala siyang reseta. Wala siyang reseta. Kaya hindi siya pinagbebentahan. So, yun nga, sabi nga ng mga pharmacists, wala naman kaming kita pag di naman kayo pinagbentahan. Pero bawal kasi talagang pagbenta kapag RX. Ayun. Yun, nag-trending yun. Grabe yung trending nun. Nabash lang nabash yun. Kawawa. Nag-video. Kasi daw parang pinapahiya niya yung pharmacist na ginagawa lang naman yung trabaho. Oo, at least may nag-educate na mali yung ginawa niya, di ba? Oo. Ayun yung advantage. Sinabi nga niya na talagang parang makatulong sa tao kung paano yun tama. Hindi porket kailangan maintenance mo, pagbebentahan ka. Oo. So, kailangan pala may mga reseta pala sa mga ganyan, di ba? Hindi porket pabili nga ako niyan, di ba? Oo. Actually, na-experience ko rin yan. Pero hindi ko alam na kailangan pala. Sobrang recent din nung reseta. Though, na-explain ko naman. Kasi bumibili ako ng... Parang nagpunta ako sa isang lugar. Tapos hindi ko nadala yung antibiotic ko. Hindi bumili ako. Kaso sabi niya, may mas recent po ba na reseta? Pero nung sinabi ko naman na, hindi, dalawa lang po bibilin ko kasi nalimutan ko lang na nasa bahay pa yung Yung iba. antibiotic. Binagbilan naman ako. Pero may reseta pa rin naman ako nun. Medyo parang 5 days ago pa kasi yung reseta. Kaya parang nagka-doubt lang yung pharmacist. Pero yun nung in-explain ko naman na dalawa lang kasi mas-skip ko eh. Kapag hindi ako bumili, may skip May ko skip. eh. Di ba bawal ma-skip yung ganun? Lalo antibiotic. Ayun. Yeah. Okay din yung pharmacy eh. Pharmacist na course. So, pero sa'yo, mas okay kasi parang may business na kayo na pharmacy. So,
talagang magagamit mo siya. Tapos ano, no? Sa kanila umabot yung senior high, no? Oo. Di ba may mga ano pa yan? Yung mga pag senior high? Oo, strand. Ano ba yun? Ano strand? ba pinagkaiba-iba nun? Kasi STEM po kasi, madami po kasi yun, STEM. Mostly science, mga engineering po, tulad ng course na ano nyo po. Sa EBM, more on business naman po. Mm. So ilan yung strand na meron sa senior high? Sa pagkaalam ko, mga 5 po ata, 6. 5 strand. Anong strand mo? Yung strand ko po kasi, hindi po siya, STEM po siya, pero ang gusto po nilang tawag is, ano po, health science po. Heads Ah. Kasi hindi po siya mostly nag-focus sa STEM, kundi sa science po ng health po tsaka ng tao. Ganun pa pala, no? Medyo magulong mo yung Health STEM. Heads STEM. Healthy STEM. Sa akin sa dati, no? 4th year high school nga lang eh. Section lang pinagkaiba eh. Oo. O, fourth year high school ka na, saan ka na mag-aaral? Ay, Feeling ganun. mo, anong advantage Ganun ng lang ano? ng merong senior high sa wala? Para sa akin po, yung advantage sa senior high is more on maging prepared na po ako para sa aking kukunin course po. Tulad po doon sa isang subject, may ANA-FE po ako, pero kung pumasok po ako sa ibang school, Wala wala na. po nun. Ano So, ba? pwedeng mabigla po ako sa College. sa college, doon sa subject na po. So preparation. po para sa Preparation for college. Pero, di ba sinabi mo pharmacy yung kukunin mo? Decision mo ba yan? O parang, okay, pharmacist ako. Ganun ba yung nangyari? O na-influence ka lang din talaga? Noong una po, decision po talaga ng magulang ko. Okay. Pero po, napag-isipan ko din naman po na tama nga yung sinasabi nila. Kaysa naman po, magtrabaho sa iba, ba't hindi magtrabaho para Why sa not sarili na lang? ko po. Okay. Na ako na magmamanage yung sarili kong butika, ako na magmamanage yung sarili kong pharmacy, ako na po magmamanage yung pera ko po, ako po magmamanage ng mga tao ko po. So, ginusto mo na lang din? Pag gusto ko na. Pero actually, yan, napakalaking privilege nun eh. Actually. Pero, Tama. kung yari lang, wala kayong butika, ganyan. Anong kukunin mo? Para baka mag-lawyer po ako eh. Oh. Lawyer. So malaking effect kasi na may existing ng ano. Kumbaga may nakikita. May nakikita kasi siya. Pero, parang tingin mo kasi, parang hindi naman talaga siya ganun kagusto. Kumbaga, I mean yung pagka-lawyer, ganun. Parang kumbaga, flexible ka rin naman sa buhay mo, parang ganun. Oh. Actually, kasi nakaka-relate ako sa ganyan. Kasi tulad ko, wala naman akong gusto nung high school ako. sige. Parang kung ano lang makuha ko ng college, eto. Easy. IT nga yun ako eh. Isa sa mga choices, di ba? Naglalagay ng mga choices. IT, isa ko nilagay dun eh. Tapos engineering yung isa. Dalawa lang. ECE. Ganun lang yun eh. Tapos yun nga, yung ECE, hindi ko nga rin alam yun eh. Ang alam ko lang nun, civil engineering. Pero yun. Kasi yung kapag yun yung common, engineering, wala di ba? ka hard hat. Yun yung Pero common paano eh. ka naglan sa ECU? Ano lang yun eh. Yung civil engineering kasi talaga yung nilagay ko nun, di ba? Ang nangyari, parang puno na yung slot. Ang nataon yung kuya ko nga, ECE. Siya yung nagkasikaso. Nilagay na lang niya ECE. Nilagay niya. Kumbaga parang... Parang wala nang ano, no? Sobrang random. ECE na nga lang, parang gano'n. Total, isiid naman ako. ECE Isiid na na lang din. lang ECE na lang din to. Parang gano'n. Yun yung nangyari. Yung kuya ko rin actually, ECE rin. Gano'n. Siya kasi yung nagkasikaso, kaya yun, naging ECE. Tapos parang nagpa-plan pa ako ng lumipat ng civil. No? Gawa ka na ng dad ko civil. Parang ganun din yung naisip ko. Parang okay, hindi na ako mahirapan maghanap ng work kasi nga, doon na lang mag-work sa company ng dad ko. Same field. Oo, same field na lang. Hindi na ako i-interviewin. Walang hirap. Yes ko, yan pala kaya pala parang family of doctors, family of lawyers. Kaya pala nagkaroon ng mga ganon. Kasi parang, siya, doktor na. Di doktor na lang rin ako para alam ko na kapag pagka-graduate ko, meron na akong papasukan, mare-recommend na ako. Tsaka yung kasi nakikita mo. Kumbaga, saka may connection ka na, yun pa, nakikita mo. Malaking influence din pala talaga. Kaya pala nagkakaroon ng ganun na. Family of doctors, of nurses, no? Kaya yung gusto ko dati nun eh. Oo, yung mga ganun. Di ba, pamilya-pamilya na rin yun. Oo, sa bagay. Di ba? Political dynasty. Ano pa lang, 1 year old pa lang, kumamay ka sa mga tao, kumamay ka. Anong hindi ka papahalik? Magpahalik ka. Kaya kailanganin mo boto niyan. Pag tumanda ka, kailangan mo boto niyan. Bibigyan ng resibo. Oo. Resibo yung parang envelope, mga envelope. So talagang malaking effect kung ano yung existing na Na kung ano nakikita. Oo. Ikaw ba, Kaitlog, Mark?
Sa akin nun, ang first option ko talaga accountancy. So sinabi ko nun kasi nagpaparal sa akin nun kuya ko. So sabi ko kay kuya, kasi gusto ko rin ng numbers, so parehas tayo. Parang, so akala ko kasi parang accounting, di ba? Maganda, maraming numbers to, accounting. So sabi ko, gusto ko mag-accountancy. Sabi ko, kuya, gusto ko mag-accountancy. Sabi niya, wag na, maganda na lang. Engineering. Sabi ko, siguro electrical, kasi electrical yung isa kong kuya. Hindi, sabi niya, magkano ka, ECE. Sabi ko, sige kuya. Pero nung mga panahon yun, ano ba yung ECE? Kasi ang alam ko lang engineering, civil, tsaka electrical. Kasi di ba yun yung mga sikat na engineering eh. Kasi di ba yun yung mga gumagawa ng bahay, civil, tapos yung mga nasa kuryente, electrical. Yung mga ibang engineering, hindi ko na alam eh. Di ba? Tapos ECE. Pero nilagay ko pa rin sa first option ko ECE, pangalawa ko electrical. Pangatlo ko, nilagay ko pa rin yung accountancy. Parang if ever na talagang sabihin ko, if hindi ako pumasa sa ECE, sana sa accountancy ako bumagsak. Yun. Pumasa. So sa ECE pa rin tayo bumagsak. Yun. Parang, yun nga, parehas tayo. Tinuturo yung major ng mga diode. Yun na pala yun. Major pala to. Ito pala yung sinatawag na major subject. May ganun pala, no? Parang nalaman mo lang na may ECE nung nandun ka na. Hirap din ako dun eh. Para kasing bilang in-introduce, di ba? Bigla na lang. Ito yung diode. Ano to? Bakit topic to? Di ba? Parang puro math kasi, which is sobrang used to na tayo nung high school. Parang gano'n, kaya lagi na lang yan. Hindi naman ako tinuruan mag-ayos ng electric pan dun. Pero pag uwi ko ng bahay, Mark, ayusin mo yung electric pan. Di ba, engineering ka? Yung TV natin, hindi na naman ayusin mo. Pero parang dati nagkaroon ng Hindi ka project natin. na tungkol sa electric pan eh. Mga coil lang. Pero hindi talaga tayo nagawa ng electric pan. Parang ano yun, no? Alala ko, parang pinagawa namin sa bayan yung sa amin. Ako kung yung ba yun. Kami nagbayad lang. Electric pan. Baka kasi noon, di mo matandaan kasi nag-girlfriend ka. Girlfriend. Lumalove life. Parang si Daniel, parang feeling ko si Daniel may girlfriend na to eh. Ay, wala po akong girlfriend. So di ba marami kang magiging mga classmate na babae, wala kang nililigawan or ano? Meron po sa akin isa po. Wow. Isa pa lang. Baka sabi isa po. Parang May minsan isa ka dalawa, lang, minsan tatlo. May isa ka lang Isa lang ako naging girlfriend. So, ano ba yan? Pag Gen Z ba, parang hindi nyo na priority yung mga girlfriend? Or depende pa rin sa tao? Depende pa rin po sa akin, para sa akin. Para sa akin po, as opinion ko naman po. Kasi po, if magmamahal ka din naman po, suporta din naman po siya sa gusto nyo, suporta po kayo sa isa't isa, mas okay po. Tas para sa akin, mas mag-grow po kayo dalawa eh. Sabay po kayong mas mag-grow po eh. Kaysa naman po mas piliin yung mas mahalin, tas di na kayo mag-focus sa karir nyo. Or mas piliin nyo yung karir, tas di na kayo makapagmahal po. Iba pala Gen Z Ibang ngayon, mindset ng no? Balance. Pero ano, May career, pre. May career? Ako, Maganda ka. Gusto kita. ganun lang, ito, cute nito, type ko to. Ligawan kita. Gen Z may mga career. nga, no? Pero ngayon, Yel, gusto ko lang malaman, uso pa ba yung ligawan sa mga Gen Z or diretso chat stage na, mutual, tapos kayo na, o dumadaan pa kayo sa process na liligawan mo ng for ilang months, o Yung sasabihin wala mo talaga, directly naliligawan Oo. kita. Yung malinaw na ganun. Yung sa akin po kasi, nung nililigawan ko po yung ex ko po eh, gusto po talaga, paligaw po talaga po. Gawan ko po ng ilang buwan din po yun. So sinabi mo talaga, pwede ba kitang ligawan? Pwede Ganun. po talaga. Sabi niya, sige. pero grabe na rin sa kanila, direct to the point, no? Nung panahon natin, no? Nalala ko noon, nag-iigib pa tayo ng mga tubig, gano'n. Ay, hindi na ba sa atin yun? Hindi na millennial yan. Boomer na ata yun. Alam ko, nangangarala tayo nun, tapos bubusan tayo ng ihin ng ano. Sa atin ba yun? Hindi ba tayo? Siguro yung sa atin na Maria Clara pa yan, pre. ay, asaran pa lang yun eh. Mag-uumpisa asaran. sa asar. Uy, crush ka daw nito. Mga ganon. Crush mo din daw ba siya? Mga ganon. Mga padadaanin pa sa ibang tao. Yung tipong mag-GM ka. Uso na yung GM eh, no? Yun. Text. Oo. Sa millennial. Uso ka ba sa inyo ngayon, Ngeniel? Wala na kasi May nag-text mga ngayon, no? nag-GM pa ba ngayon sa group chat niyo? Wala na nag-text. Wala. May nag-text pa ba sa inyo ngayon? Wala na, no? Wala. Chat. Puro messenger Puro na, no? messenger na po. Mostly Tayo kasi messenger. noon, Globe na lang nakatext na. tayo ng GM. GM, tapos i-send mo sa kanya lang. Sabi mo, hanap ka text. Tapos meron ka pang, Hellboy. Yung code name mo. Ay, code Kung ka, misteryoso.
Ano? Ano pa yun eh? GM dot, tas yung code name mo. Ano sabihin mo? Hello to Lady Maldita. Reply ka po. Nakalimutan ko nung yung coding ko dati sinisinilin akong clan din eh. Nakalimutan No, ko. yung mga clan pa nun, Clan no? yung tawag. Tapos nalala nyo pa yung pag mga December, kailangan makapag-load ka na ng December 19. Oo. Kasi wala kapag pa lang. inabot ka na ng 2021, hindi ka na makakapag-GM ng Pasko. Tama. Kasi kailangan nun yan, nung namin. Yung kailangan- Unli. Kasi Yung Unli, sobrang kailangan congested Unli. na nun, hindi ka na makakapag-load. Oo. Hindi ka na makakapag-register ng Unli. So, ang gagawin mo, kailangan December 9, 1 week before, para makapag-GM ka ng December 24, 11:59 ng Merry Christmas to all. O kapag ka hindi ka nakapagpa-register, piso-piso na lang. Sa crush mo na lang ikaw magbe-Merry Oo. Christmas. Isa lang. Pero nakasulat doon, Merry Christmas to all. Tapos GM. minsan di pa mag-send yun. Kailangan Oo. mag-send ka 2 hours before, 3 hours before. Kasi pag nag-send ka ng 12, wala na. Hindi na papasok yung message mo. So, ganun Ganun noon. dati eh. Grabe yung Pero kahit anong GM, manghihintay mo na naman yung message sa'yo ng crush mo. Oo. Pag hanap ka text, pag may ibang nag-reply, tamad ka rin. Sino Hindi ba? mo rin i-reply, Bato, reply lang reply. Hindi naman ito yung gusto ko. Pinapadanan pa ako ng GM nito eh. Hindi naman dati natin. malalaman lang natin yung mga gusto ng crush natin, hindi sa pagtatanong eh. Hindi sa Oo convo nga, eh. hindi. Alam mo saan, di ba? Sa slam book pa. Oo, may mga flames pa nun, no? Nagsagot ba kayo na? Nagsagot ba kayo ng slam? Slam book. Sa inyo ba ngayon? May mga slam, alam mo ba yung slam book? Hindi ko alam. So yun na. Pero nakita ko sa kanila may flames eh. Di ba yung F natin, friend? Oo. Sa akin lang yung kubo na eh. Nakita ko lang sa Facebook. So wala na kayong slam book ngayon, no? Wala. Wala nang diary. Wala na po. Nga kasi lahat online na ngayon eh. online. Profile na eh. Yun ang Sa ano. bagay, Ayaw, doon mo profile. na Yun ang makikita, slam book once eh. friend na kayo sa Facebook, Oo. makikita mo na yung Oo likes and nga, dislikes no? niya. Yung sinishare niya. Mga share post. Kumbaga yung slam book dati, yun yung Online. Facebook namin. Di ba? Oo, parang gano'n. Sabagay. Wala Kasi akong doon yung mga Facebook. favorite color. Mga favorite Oo. food. Favorite Sino coat. crush mo sa Ano yun? classroom nyo? What is love? Ipapaano mo yun? Tawag doon, papapilapan mo. Sa Pilapan lahat mo lang nga ng itong classmates sa Kasi buong... pilapan niya yun. Yung Ipapasa mo favorite yun sa niya. mga, usually sa crush mo. Oo. Or sa Papapilapan yun. Para malaman mo yung interest niya. So wala nang slam book ngayon. Nag-evolve. Kasi eh. Facebook na yun, Facebook no? na. Yun na yung stock, no? Yung na-realize ko dati, no? Tingin nga lang po sa Facebook na po ngayon. Oo. Facebook na lahat ngayon, no? Either Facebook, Instagram, Messenger. Doon na TikTok. makikita yung mga TikTok. interest So nila. ligawan ngayon digital na, no? Pati ligawan, digital na. Pero si Dane yun, nanligaw talaga ng ano. Pero ikaw nyo, kasi kami noon, nung pag naniligaw kami, it's either tatakas si babae sa kanila or through projects, group projects, ganun lang. Doon lang kami makikita. Yun yung way of ligawan namin na makikita kami or sa school. Sa inyo ba ngayon, ideal pa ba sa inyo na nagkikita kayo na through ligawan na mag-date kayo or through chat na lang din talaga? Para sa akin po kung di po busy, true chat. Ay kung di po busy pala po, magkikita po talaga. Mm. Kung busy, din lang po mag-true chat. Chat na lang. Pero most of the time, di naman po busy. Kung open, tara, saan ba tayo? Saka parang ang daming mag-invite na time lang. lang, ngayon, ng Gen Z. Hmm. Alam ba parang dami yung time na? So, dami nga. Dahil ba online class, gano'n? Ay, oo. Kasi puro online class na rin eh. Parang madalas nasa bahay lang, ganyan. Parang Nung time nyo po ba, puro po kayo? Kasi puro nung time school namin, busy talaga kayo? 8 a.m. to 5 p.m. nasa school ka eh. Tsaka ngayon, no? Yung init ngayon, Siguro, sinususpend hindi. yung klase nila. Oo. Tayo nun, mamatay ka dito sa school, pumasok ka. Signal number. Yung mga ulan-ulan, grabe na yung ulan. Sumisipol na yung hangin. Patik may pasok pa rin. Hindi, high school pa lang din kasi sila eh. Kaya Sila siguro, magkaaga. napapansin nyo yung mga, na Senior sinasabi high. na, yung mga Gen Z, mga sensitive, Oo. yung mga iyakin yung mga Gen Z. ikaw Niel, paano mo, kung nababasa mo yun, syempre nababasa mo yun sa Facebook pag sinasabi ng mga millennial, paano mo sasagutin paano mo i-depend ng Gen Z na sinasabi nila, sensitive ang mga Gen Z, iyakin, ganyan. Na unting Ang dali mo open, Oo. ganyan, mga woke na something, ganyan. Paano mo siya madedepend? Sa akin po kasi, dami na po talaga kasing bago ngayon. Kumbaga po, yung mga dati, na nasanay po yung mga millennials, di na po sanay yung mga Gen Z po ngayon. Kumbaga, sabihin na lang po natin, yun nga, sabi nyo kanina, sa pagpasok nyo, mamatay-matay na kayo, kahit sobrang init.
kung marinig man po yan ng ibang Gen Z, baka sabihin, ang arte nyo naman, parang ganun po. Pero po, yun nga po, dahil nga po, dami pong bagong trends ngayon, na iba na rin po yung mindset ng mga Gen Z po eh. Kumbaga po, mas matapang na po, tas mas lumabas na po yung pagiging, kung ano po yung pagkatao po nila. Vocal, Siguro yan, kasi, ano na, naging vocal. yung information is talagang sobrang dali na makuha. Oo. Pag may gustong malaman, Search lang. Google lang, 'di ba? May gustong makita, Google lang, no? Kasi dati sa atin noon pag may mga gusto tayong malaman, pag may nanonood ka nga ng anime noon eh, 'di ba? Tumiri points nga nun si sino si Labo, next week mo pa makikita eh. 'Di ba? Patience talaga eh. Grabe yung... Kaya siguro doon nasasabi na parang ang mga Gen Z mainipin, yung patience nila. yung ano, kasi nga, parang sa ganun? yung instant gratification, parang ganun. Yung focus, parang Oo, ganun. kasi nga ngayon, parang sobrang bilis na ng lahat. Sobrang instant na ng lahat. Instant na Oo. ng lahat. Pag may gusto silang makita, kuwari, isa-search lang nila agad yun sa mga anime sites eh. O any sites na tayo. Abang tayo next week. Oo. 1 week yung 3 points niya, no? Nilabo. Malabo. Pero wala tayong choice, di ba? Siguro kaya siguro tayo mas maano. Tsaka feeling ko millennial kasi sanay sa labas eh. Di ba? Mm. Wala naman mga Facebook, ano naman Lumaki yun eh. tayo sa labas eh. Lumaki tayo sa labas. Malaro sa Walang labas. gadget and all physical activities eh, di ba? Yeah, pero feeling ko rin naman, pre, yung, di ba, yung pagka-arte ng Gen Z, parang ano rin yun, sign of improving, sign of Oo. improvement. Kasi syempre, pag mas umaarte yung generation, parang sabihin, mas tumataas yung standard. Standard. Parang gano'n. Syempre, tayo rin, pang feeling ko, syempre, yung mga millennial, sinabihan din, ang arte. Kami nga, baka sabihin ng mga boomers sa atin, kami nga nun, lumalaban sa gera eh. Oo nga, Kaya no? yun, nagre-reklamo sa Oo. ulan. Di ba? Kumbaga, sabihin lang, mas nag-i-improve. Kasi di ba, yun naman yung gusto natin. Parang, syempre, kapag ka nagkaroon ka ng hirap sa buhay, gusto mo, yung magiging anak mo, yung magiging next generation, hindi Hindi niya niya maranasan Madali yung yung buhay. hirap na yun. And, syempre, kung hindi niya naranasan yun, talagang mas magiging maarte, talagang, pero hindi naman sabihin nun na laging bad thing yun. Sabihin lang nun, parang mas nag-improve yung standard of living. Parang gano'n, yung way of life overall. Yan nga, saka yun nga, syempre, kapag mas accessible yung Lahat. information, lahat, mas mabilis matututo, ganyan. Kaya minsan ngayon, parang ang grabe na mag-isip mga Oo. Gen Z, parang Pansinin gulo. mo, no? Ganito ba ako mag-isip nun? Saka manamit. Yung Oo. damit, Panulupit. nung ganyang edad ako, walang kwenta yung mga damit ko eh. Parang Sayang. yan eh. Parang Tsaka Jologs eh. alam mo yung mga bata ngayon, mga 3 years old, 2 years old, ang gagaling mag-English. Oo, Paano pinapanood English niya talaga. sina teacher, Miss Rachel. Sabagay. Tayo nun si Mr. Bean lang Oo, pinapanood ay. natin. Eh. Kaya nagsasalita. Eh, di lang tuloy alam ko eh. Hindi kaya nga dati nga, di ba, yung mga yung mga ano natin nun, yung mga panahon natin nun, yung ibang bata, may ano, parang hindi nagsasalita. Diba? Mahihain, ganun. Mm. Feeling ko may effect yun. Na Oo. pinapanood mo yung Jerry, Mr. Bean. So, parang sa tingin ko, mayroong effect yun. Kaya dati, yun nga, yung generation natin, or napapansin ko lang, yung ibang bata, tahimik, ganyan. Oo, Yung- parang Mas marami, mas hindi nagsasalita. Oo, mas hindi kaysa nagsasalita. sa millennial Tatanungin na- mo talaga, ano bang gusto mo? Kayo, di Ayun ba? lang, Through no? actions. Pero yun nga, napapansin ko sa mga kids ngayon, no, I don't like that. Mga ganon. Mas alam nila yung gusto nila. Sabi kasi ni Pepa, Parang, yun nga, mas vocal. Hindi pala mas alam nila, mas Sabi ni in-express Coco na nila. Melon eh. Tama. sabi ni Jack. Si Jack ba yun, yung baby? Yes, Papa. Johnny. Johnny, no? Si JJ, di ba? Si JJ. Sa Coco Melon. Oo. Yes, Papa. Kapag nagagalit, talagang nagagalit eh. Ayun, di ba? Parang, So malaking effect kasi yung yung environment talaga kung paano Yun tayo din. lumalaki. Yung feeling ko lang. Feeling mo ba, Niel? Ganun. Ako, ano, based sa, sa environment po, if nagkaroon ng changes, talagang kailangan po mag-adapt na rin po eh. yung ano kasi yun eh. Tag dito. Pag may changes din, makapansin din talaga. Tsaka yun nga, parang nagiging mas accepting na ngayon, lahat. Kasi di ba dati may mga parang norms na, bakit yun yung ginagawa mo? Dapat ganito, parang ganun. Tapos ngayon, mas parang,
ina-accept na lang as Ano it ngayon is. eh, Ganun. normalized generation. Yun lang. Ayan, Normalize, Let's normalize yun. normalize Ah. ganito. Less Let's normalize normalize. ganyan. Daming ano eh, no? Daming mas nagiging apparent. Tulad mo, yun nga, yung LGBT. Controversial topic. Pero parang ngayon nga, parang mas naging ano siya, no? Tanggap. Mas naging tanggap, accepting. mas... Pero tingin mo ba? Tingin ko kasi, dati pa naman may LGBT, dati pa naman may mga ganyan. Pero syempre, into hiding. Nasa closet. Oo, nasa closet. Pero, Nagkatago. Oo. Nagatago. especially nung before Gen Z. Siyempre ngayon lang naman sila na parang mas na-accept gano'n, di ba? Pero tingin mo ba parang mas nagkaroon ng dahil nga mas na-normalize, meron naman na hindi dapat magiging LGBT pero naging LGBT na lang. Parang gano'n. Minsan kasi gano'n eh, di ba? Parang kung hindi naman talaga siya na-normalize, alam mo yun? Minsan kasi, may kilala ko pamilya, yung dalawa anak niya, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki naging bading, yung babae naging tomboy. Kumbaga parang nagpalitan na ng gender na ano. Ako, parang feeling ko lang, Kumbaga, parang nagiging uso kasi siya. Ang Ako. feeling mo kung hindi siya normalized, hindi sila magiging gano'n. Oo, parang ganun. Parang Eh, mas naging confusing ba? Tama ba? O Oo, hindi naman? parang mas naging uso. Okay. Parang ganun. Feeling ko lang. Parang naging thoughts ko lang rin na baka ganun. Kasi nga accepted. Oo. Parang dahil mas uso siya ngayon. Parang mas ano siya. Siguro, Meron namang, siyempre, meron namang talagang kahit hindi uso, bading, parang ganyan, di ba? Pero ngayon, parang dahil meron naman na, kumbaga parang feeling ko may iba nakiuso lang. Ewan ko Nakiuso. Kahit macho, no? Hindi, siguro, yun nga. Ewan ko kung dahil lang doon, baka nakikita ko lang baka confused lang doon. Mas, dahil nga sa information. Kasi meron, din. meron ng parang, Parang mas Oh. nakaka-confuse kasi parang mas ano na. parang di ba, ano Mas ba, nakikita kasi. ito yung Kasi definition. feeling ko ano eh. O ganito ako lang, ganito rin ba? Talagang meron talagang pros and cons lahat eh. 'Di ba? Parang advantage na ang dali ng information. Oo. Pero ang naging consequence nga nun is minsan hindi mo na alam kung anong i-absorb mo, 'di ba? Oo. Minsan kahit yung mga beliefs mo na yung parang mga values mo, since ang dami mga information na nakukuha, nako-confuse ka. Oo. Ngayon sa confusion na yun, napupunta ka sa ibang path na kunwari, na-confuse ka lang naman sa ano mo, sexuality mo kasi meron kang naisip. Ngayon mapupunta ka dun sa hindi okay lang naman to. Kasi tanggap naman na kahit di naman Doon talaga ikaw, yun. oo. Ayun yung parang inaano mo, 'di ba? Oo. Na hindi ka naman talaga noong una. Kaso total tanggap naman na napunta ka na dun Nakiuso sa ka na lang. Oo, parang ganun. Ako, feeling ko parang Sapat sa ganun na, din kasi ano. may subtle na nakiuso lang. Pero tingin nyo ba, sa bilis ng information, di ba ngayon, feeling mo ba mas dumali yung buhay ng mga tao? Ano, gusto ko malaman sa perspective ng Gen Z yun. Tingin mo ba mas madali? Para sa akin po, mas dumali po talaga eh. More on, mas madaling po makakuha ng information. Search pa lang, labas na. Nakapost na yung mga PDF, isang basahan. Tapos, Okay na. di po tulad nung sa inyo. Alam ko po, kuha pa yung libro sa library para makapag-search sa information. Pero sa dami ng information na pwede nyo makuha, paano mo na mapifilter yung totoo at hindi? Kasi di ba yun yung naging ano nga Yun downside naman ang downside. naging cons ng ano eh. ng sobrang dami information. Digital. Sila inaluan na siya ng Fake mga hindi rin news. totoo. So ngayon, as a Gen Z, paano mo i-filter yung yung mga totoo tsaka feeling mo mga fake news lang kasi usong-uso yun ngayon eh, no? Wala na may AI yung na, mga fake, no? oo, yung mga fake news pa parang totoo talaga. Di ba? Lalo kapag hindi ka nag-research, gulat ko. Fake news pala yun. Yun, as a Gen Z, paano mo siya pinifilter? Yung totoo at hindi. Ni-research ko po muna kung talagang legit po ba itong nakita ko to o hindi po. Kasi pag nag-react po agad ako sa hindi naman pala totoo, baka kung ano pa pong maging comment po mapunta sa akin na yun nga, nag-react ako doon sa fake, hindi naman pala totoo. Kung hindi na po tulad sa legit na content na nakita ko po, mas, kumbaga po mas more on positive po yung mga makukuha ko po. Na babalik din naman po sa akin yung makita ko pong content niya. So, research pa rin. So, same style pa rin naman. Yun nga lang, taga-digital. Ang dali na lang Mabilis research. na, oo. Hindi na pumunta ng library.
manghiram ka ng ano, tapos ano yun, iwan mo yung ID mo. Oo. Di ba may mga library card na, Kukuha ka ng malaking libro, tapos tapos tutulugan. tinulugan lang. Ginawang unan. Gagawin lang walang elevation para makatulog. Kasi kanya-kanya ng ano eh, may mga advantages din talaga lahat and disadvantages. Kasi ang daming fake news ngayon. Ikaw ba, tingin mo, dumali ang buhay. Ayun. Oh, coming from sa ano, parang tayo kasi nabutan natin. Sabi nga daw, hindi naman sa pag-ano sa Gen Z, pero kasi ang millennial daw kasi yung parang isa sa magandang ano generation. Kasi nabutan natin yung boomer. Parehas. Nabutan natin yung ano, nakita Digitalization. natin yung best of both worlds na galing sa wala pang internet. Hindi, may internet naman na nun, pero hindi pa, Hindi pa ako Shadow marami, gamit. oo. ilan lang nun, Hindi pa lahat accessible. pinakabilis na nun, ano, 500 KB, 1 Parang ganyan. MB, mga 1 MB Alam lang ko, yan, ano, di ba? download akong MP3 na 3 MB, sobrang tagal eh. 5 Nagka- minuto. Tapos magpapaburn ka pa ng kanta, no? Mga ganun na, so coming from, ano, sa millennials, mas dumali yung buhay. Kasi, kailangan mo na lang, ano eh, gumamit ng mga tamang tools and ano, resources talaga eh. Kasi katulad yan, pwede mo i-google agad. Di ba? Kung ano may sinabi sa'yo, duda ka, google mo muna. Talagang, ano, thorough checking talaga muna. Kasi kahit naman anong generation yan, depende pa rin yan kung maniniwala ka agad eh. Di ba? Sa boomer naman, ganun din dati. Kaso, ang way of passing ng communication nun, through ano, Letter. tsaka hindi mga marites. Ah, chismisan lang. Pero wala, Google, mas mahirap nga lang Mas i-fact mahirap check. dati, i-fact check. Di ba? Mahirap nga dati. Kasi, lalo sa media, lakas ang media nun. Kasi kung anong sabihin ng media, Oo. yun yung totoo. Kasi sila Parang lang may, ganun ano, eh. may means Parang eh. sobrang grabing hawak talaga nila. Hindi So, ka yun. talaga Manipulation na. So feeling ko mas dumali. Ikaw ba ano? Ansis, feeling mo mas dumali yung buhay ngayon. Feeling ko, kasi gaya nga niyan, lahat sa atin, one touch away, one click away, di ba? Sa lahat, I mean, accessible, kasi parang yung ginawa ng internet, lahat, in-access nila yung lahat ng kailangan mo, needs mo eh. Information, kung kailangan mo ng gamit, or anything na gamit, pagkain, kung ano man yung mga necessity natin, makukuha mo na siya, hindi kagaya nun. Di ba tayo, pag nagutom tayo, kailangan pa natin pumunta sa tindahan. Maglalakad. Di ba? Maglalakad ka pa. Eh ngayon, ano na eh, Padeliver. Pag-uwi mo, gutom ka na ulit. pag uwi mo, ngayon, hihintayin mo na lang yung rider para, Nasa bagay. di ba? Tsaka sa mga sa mga gusto nating gamit, ganun. Maghihintay ka pa ng certain day, magsiset ka pa ng date para pumunta sa mall, mall. or sa kung saan. Ngayon, one click away, one touch away, nandiyan na. So, para sa akin talagang naging accessible tayo sa sa lahat nung ngayong Gen Z. Ngayong generation. Oo, ngayong generation. Saka actually relate na relate ako dyan, yung sa mall. Minsan kahit mag-gym ka sa mall, siyempre nandun ka sa mall. Parang ayoko pa rin kasi ang layo, tapos hindi mo, nagkakalayo pa yung mga bibilhin mo. Hindi ka tulad sa Lazada, o kaya sa Shopee. Pindot, add to cart, check out. Hintayin mo dumating, di ba? Hindi ka tulad yung pag sa mall, grabe, parang ang lalayo, pupunta ka pa sa dulo, tapos Wala pa dito yung naman size yung... mo. Oo, minsan yan ako, pag sa sapatos. Wala ka pa sa isa, pa rin naman Pag sa ibang grocery, pipila ka pa, pang ilang ka pa bago ka maka-check out. Di ka tulad sa Lazada, check out ka agad. Instant na. Instant Oo. checkout. Antayin mo, pero bilis lang naman, 2 days, di ba? Nandyan na. Bagay. Hindi ka na maglalakad. Ako, parang grabing So convenience baka din talaga kailangan sabihan ng Gen Z ng mga impatient. Kasi nga, sobrang bilis na ng lahat eh. So feeling ko, hindi lang dahil sa impatient ng mga Gen Z, kasi nga, yun na yung new normal. Na talagang, ang bilis na ng lahat eh. Paano mo na ma-practice yung patience mo, di ba? Ano practice yung patience mo sa TikTok pag ayaw mo ng first 3 seconds, swipe up ka na. Oo, di ba? Sobrang dami na ng learning. Short form content. Pero feeling ko, yun nga rin yung downside nun. So sobrang bilis nga ng lahat. Sobrang dami information. Minsan, hindi mo na rin alam yung gusto mong panoorin or ano. Kasi nga, di ba? Ang daming binibigay sa iyo eh. So kailangan talaga, feeling ko, ngayon sa ngayong generation na to, aligned, kumbaga,
focus ka dun sa gusto mong gawin. Maging clear, no? Oo, kasi kung nga, gusto mong manood ng ganitong sa YouTube, manonood ka ng ganitong content, manonood ka ng ganyan, nasa suggestion mo iba-iba, makikita mo, ganda. Ang layo, bigla mo, malalayo, mapapunta na sa malayo yung ano. Madalas ang ganyan ako mabilis ako ma-distract. Yun feeling ko. Saka siguro nawala yung delayed gratification. Yun. Ayan, Totoo parang yun. kasi lahat nga instant, lahat makukuha mo agad. Which is Okay, oo. which is tingin ko sobrang unhealthy sa brain din. Kasi laging yung dopamine mo nasa taas. Tas nadi-disappoint ka. Parang kumbaga hindi ka na makafocus eh. Sabagay. Parang kailangan talaga maging conscious ka na ganun. Parang bawa. Yun nga, mabilis kang ma-distract, mabilis kang kumbaga hindi ka na maka-delayed gratification. Kumbaga kailangan maging self-conscious ka if ever doon and gawan mo ng paraan sa sarili mo. Hindi ka tulad nung sa generation natin na kailangan talaga delayed gratification. Tagal nung commercial, 3 minutes eh, di ba? Kumbaga, tas yung prime time, antayin mo talaga bago mo wala naman manood. sa atin ng skip ad. Walang skip ads doon, walang premium. Lalo na paglaban ni Pacquiao, yung commercial nun, isang oras eh. Oo. Mayat maya. Nakauwi na si Pacquiao sa Pilipinas, umaano pa yung laban niya eh. Mayat maya yung mga patuka. Oo, yung mga patoka lagi. Thunderbird! Kabisado mo na yung commercial eh, sa sobrang tagal eh. Kasi paulit-ulit. Yun nga, kumbaga dito sa gantong kabilis na information and lahat, ano kabilis, walang masyadong delayed gratification. Kasi yung brain mo lagi naka-dopamine, tapos yun, parang wala kang focus tuloy. Ang hirap mag-focus sa panahon ngayon. Yung may gagawin ka. Kasi bilis mo ma-distract. Parang mag-work ka, matigil ka lang saglit, gulat ka, nagtitiktok ka na, nag-YouTube. Oo, kasi ang dami eh. Grabe no, yung lalo pag yung algo. May napanood nga ako sa YouTube, Grabe parang yun, tinry kung niya na paano walang mangyayari. gawin. Tapos parang unconsciously nahawakan niya yung cellphone niya. Dapat parang dun sa ano na yun, hindi niya hawakan yung cellphone niya. Tapos, paano ginagawa niya? Tinatanggal niya lang ulit? Tatangin niya lang ulit. Tapos parang, Nakakot niya yung sarili. nakot niya sa tapos nakot niya sa video. Tapos parang sinabi niya, hindi ko, parang kumbaga hindi niya naman tinry na mag-cellphone talaga eh. Parang dahil lang, kumbaga pinapractice nga niya na walang gawin. Kumbaga hindi siya, parang automatic. parang automatic talaga yung katawan mo. Siyempre, after a while, may limutan mo rin na ginagawa mo talaga yung walang gagawin, ganyan. Siguro nag-wonder yung mind mo, tapos gulat ka na lang, hawak mo na yung cellphone mo. Sobrang... Pero napansin ko lang sa mga Gen Z ngayon may iba tayo. Mostly sa kanila ngayon, nagiging woke na sila about businesses eh. Just like they Yun do. ang maganda. Kasi sa atin noon, nung nasa edad niya tayo, kayo ba, nag-iisip ba kayo na ito yung kukunin ko kasi gusto ko mag-business eh. Oo, napanood. Gusto magkaroon ng monkey business. Pero yun, no? Mostly sa edad nila ngayon, nasa ganung, alam nila yung gusto nilang gawin, gusto nila mag-business, ganun. Which is nice. Kasi Maganda. at the young age, clear sa'yo yung gusto mong gawin at kagaya sa atin na, gusto ko naman talaga mag-ganun dati eh. Di ba? May mga ganung factor eh. Saka yung lagi sila na-inspire mag-travel, o kaya, ay sasabihin ko, yun nga, business, travel, yung, ano pa ba? May isa ako naisip nalimutan ko. Baka yung mga, baka sa goals din nila. Yun pangarap. nga yung sa pangarap, yung pagiging masaya, ganyan. Saka di ba, basta yun nga, parang mas, yun naman yung kinagandahan. Kasi parang mas nakikita nyo agad yung mga ganong side. Dahil nga hindi na kayo confined kung ano yung mindset ng family mo. Yung family mo is for employee. Siyempre, magiging employee ka rin. Pero dahil meron ka ng space, which is the internet, na makikita mo, Yung iba't ibang, may ganyan palang kayaman, may ganyan palang nag-business. Hindi, maganda marinig natin sa kanya. Anong tingin mong reason? Bakit ganun na yung thinking ng Gen Z ngayon? Yan. Ano po eh, kumbaga, mas gusto nilang, mas padaliin na lang yung buhay nila po. Na, yun, kung may sariling space naman so okay na, yun na lang yung pasukin kaysa mahirapan po. Maghirap Gusto pa. mong masukan. Gusto mo masukan. Nasa maling Di naman po dinadown ko yung mamasukan. Pero, as a Gen Z po, para sa akin po, mas okay na po na, ikaw na po nagmamanage. Yun nga po, kanina pa po sinasabi, mag-manage ka ng sarili mo na po. Na, okay. yun.
tulad ng, di naman pa example na, di ka nasisigawan ng boss mo, di ka na utos-utosan, kundi, ikaw na mag-ano sa sarili mo. Ikaw may game boss. Ikaw na ang boss ng sarili mo. Mas bata lang na nare-realize yung gusto natin, no? Oo. Nare-realize. Kasi nga, mas mabilis na talaga eh. Mas mabilis na panahon talaga ngayon. Sobrang bilis na ng panahon ngayon. Galing nga eh, no? Kasi ako, bago ko na-realize na gusto ko mag-business. Nung nagka-business na talaga ako eh. Diba? Gusto ko pala to. Parang gano'n. Na-realize agad nila yung mga ganung bagay. Siguro sila, yun agad yung gusto nila. Mag-business, mag-freelance, lagi. Parang mga Gen Z, yung mga nag-work na Gen Z, parang laging meron na silang sideline, ganyan. Eh, dali rin kasi. Nag-work pero may Oo. sideline, gano'n. Madali rin kasi, di ba? Gagawa nga ng may mga... Kasi yun pa, may mga work from home na Work uso from pa ngayon dahil dun sa pandemic. Minsan may mga freelancing sites. maganda rin na ano ang pandemic eh. No? Tulad ng May, work from home. madaling na, may magandang na idea. Nalulot. Ang laki rin talaga ng pinagbago ng ano ngayon. Parang yung, Ang mundo. yung new normal, no? Oo, new normal. Totoo. So, ano yun? Paano kung kunyari, hindi nangyari yung hindi pala mali. Wala yung gusto kong tanongin. Gusto nyo bang hindi na lang nangyari yung pandemic o hindi, parang gano'n. Guess nyo ba yung tanong? Oo, kung ano. Kung- Ano mas gusto kung nangyari Ah. yung pandemic or hindi. Can you imagine yung ngayong 2024 kung hindi nangyari yung pandemic? Ano eh, there's two sides of things eh. Oo. Lagi eh. So sa akin, mas gusto ko hindi nangyari. Kasi feeling ko naman yung digitalization naman darating at darating eh. Hindi kami pigilan. Doon tayo papunta eh. Pero kasi yung mga nawalang tao ng pandemic, ang dami na, 'di ba? Ang dami nawala. Oo. Ang daming may mga nag-boom na business pero ang dami rin nawala. Ang dami Oo. namatay. So there's two sides of things. Siyempre, siguro kung May nag-download lang. kung meron kung may advantages yung mga naging online, feeling ko darating yan. Inevitable yan eh. Doon tayo papunta talaga. Napabilis lang dahil ng pandemic. Naging shortcut lang yung pandemic. Oo. Pero pupunta talaga tayo doon. Yun nga lang, napabilis din yung buhay ng mga nawala ng pandemic. 'Di ba? Yung mga taong, 'di ba wala pang vaccine kasi. Oo. Napabilis lahat eh. So sa akin, kung ako babalik ko yung pagkakataon na sa akin ayoko nangyari yung pandemic. Ikaw ba, Dream? Sa akin naman, oo, totoo. Ayoko rin nangyari yung pandemic, kumbaga. Para akong si kung yarin tulad, para si Tony Stark dun sa Endgame. Yung, kumbaga, nagkaanak na siya, kumbaga nagkaroon na siya ng Tapos nagkaroon siya ng chance na bumalik din. Oo, di ba? Parang, Baguhin yung pero, ayaw niyang mawala kung ano yung nagkaroon na siya. Parang ganun. Which is yung anak niya. Parang ganun yung nangyari kay sa akin eh. Parang hindi ko naman madedeny na ako, medyo nagkaroon ako ng breakthrough nung pandemic. Isa ako sa nagkaroon ng breakthrough nung pandemic. Doon ako nagka-business, nag-boom yung business. Ayun, kumbaga doon talaga ako nagkaroon ng breakthrough. Pero, syempre, in lieu nung yung mga namatay, ganyan, yung mga nagkasakit, para sa kanila, I think, mas gugustuhin ko na rin na hindi na lang nangyari yung pandemic. Kasi I think, hindi rin naman talaga, I mean, mabibigay rin naman talaga sa akin to. Kumbaga yung breakthrough ko mabibigay at mabibigay rin naman. Napabilis Kahit lang. wala yung pandemic. Ewan ko, siguro nagkataon lang na nung time ng pandemic. Pero, niniwala ako na pag para sa'yo. Pag ready ka na, ibibigay sa'yo. Ayun, So, parang doon ako naniniwala eh. And naniniwala ako na pandemic o hindi, kung na ready ako nun, kaya binigay sa akin. Galing, no? Pero paano naman yung yung wala ka pa sa ganung level niyan. Kumare, 'di ba? Estudyante lang sila. Anong year kayo ng pandemic? Grade 8 nga lang ako bago Grade pandemic. Grade 8 fun. Sa perspective ng grade 8. Mas gusto mo ba na nangyari yung pandemic o hindi? Para sa akin, hindi eh. Hindi rin. Hindi rin. Pero, tulad, may two sides din. Kasi, una, dami yung nawala. Mga mahal natin sa buhay, mga businesses. Yung para sa akin yung good side kasi, nung pandemic, mas nakilala ko yung sarili ko eh. Kumbaga, nagkaroon ako ng time para sa akin. Hindi ko naman sa sinasabi na, kung walang pandemic, di ko makikilala sa sarili ko. Pero, mas naging isolated po kasi
Naging isolated. Mas nakilala ko sarili ko. Mas napag-isipan ko kung ano yung gusto kong gawin at ano yung ayokong gawin. Okay. So yun yung coming from grade 8 eh, di ba? Grade 8 ka. grade 8 ka pa lang. Grade 8 ng pandemic. Grabe. Ikaw parang pagkatanda ko nun, nag-work ka nun eh, no? Oo, nag-work ako nun sa... Naglalasada na ako ng pandemic. So, gusto mo ba nangyari yung pandemic o hindi? Casualty-wise, about sa mga nawala, siguro yun yung pinaka-pangit na part ng pandemic sa mga nawalang tao. Kasi meron na akong may mga relatives kami na nawala din nung pandemic na naapektuhan din sila, ganun. Pero kung titignan mo siya as, paano ba? Parang nagkaroon kasi tayo ng, parang mas naging gising tayo nung pandemic Yung pandemic kasi parang naging way siya na ipakita sa atin na inasnap lahat ng pinaghirapan mo kaya mawala sa'yo. Parang nagkaroon ka ng Thanos snap. Oo. Thanos snap. Parang gano'n na lahat pwede mawala sa'yo. Even yung family mo, even yung Businesses na build. binild mong business. Parang gano'n na maging gratitude ka sa lahat ng bagay na meron ka ngayon. Kasi noon, nung walang pandemic, okay yan, business yan. Okay lang yan, ganyan. Tuloy lang. Tapos family. Minsan mga matatagal mong pamilya bago makita, di ba? Ngayon, nung after nung pandemic, parang hinit ka niya na, oo nga, ganun lang yung kadali yung buhay, no? Ganun lang kadali bawiin lahat. Na parang, yun nga, na-snap, wala na. Pero, doon mo na-realize na, parang bibigyan ka niya ng idea na, palagahan mo to ganito, yung ganito, give time. Kumbaga nakapag-focus ka on what's really important. Kung ano yung dapat na pinagtutunan mo talaga ng pansin. Ganun na, yun. Kumbaga, binigyan niya tayo, marami siyang pina-experience sa atin, marami siyang pina-walk na isip nung nangyari yun. So, two side talaga, may bad and may magandang naidulot. Ikaw, kayo ba? Ikaw, Right. Reds. Ano? Tanong mo na rin naman eh. Wala, gusto ko lang marinig yung yun nga, kasi nga, di ba, kung hindi ko kasi ma-imagine kung hindi nangyari yun. So, parang, yun nga din. Maganda sinabi ni Daniel nagkaroon siya ng parang more time sa sarili niya na, di ba, sobrang young age pa nun na parang, di ba sabi niya, nagkaroon ako ng time sa sarili ko to really know, maging clear ba sa anong gusto ko at hindi. Intention. Kasi nung nag-pandemic, nag-work din kasi ako nun nasa labas pa ako nun Isa ako sa mga yung nakakalabas ba? Alay. Nakakalabas ng pandemic. So, hindi talaga tumigil yung parang ginagawa ko nun during that time. Frontline. Frontliner. mga frontliners. Yun, isa ako sa mga ganun. May work pa rin ako. Hindi naman yung sahod ko ganun pa rin. At kumbaga, ang pinagkaiba lang, lumawag lang yung streets para sa akin. Kasi sa field ako Yun nga, parang nung time na yun, parang dumali rin talaga. Walang traffic, mabilis lahat. Papakita ko lang yung ID ko. Feeling ko, VIP ako. Frontliner. Parang ganun. Tapos sinasalute ka pa, thank you po sa nyo. Parang, thank you for your services, ganun. Kasi akala health worker ka. Health worker. Pero yung totoo, picture lang ako ng poste. Picture ako na ganun. Pero yun nga, sa question ko na if gugustuhin ko bang hindi na lang nangyari. Oo, sana hindi na nga lang. But then again, yun nga, yung mga na-achieve ng bawat isa after nung event, mas marami naman din talaga na to be grateful about. Kasi yun nga, yun nga rin naisip ko rin kung necessary ba yung event na yon for us na magkaroon ng breakthrough. Na maisip natin kung ano yung gusto ko at hindi. Na malaman natin na Thanos snap. Wala na lahat, di ba? Parang sa tingin nyo ba, necessary yun? Or yun talaga yun kumbaga, sa tingin mo nakasulat yun 2020. Feeling ko. 2022. Feeling ko. Ito yung gagawin, ito yung mangyayari. Tingin ko. Daniel will ganito. Hindi, kasi Aldo diba, will have sabi nga, breakthrough. Everything happens for a reason naman. Diba? Kumbaga, ayaw man natin, gusto man natin, sabihin man natin sarili natin na ayaw Sana wag natin nangyari. mangyari.
Pero Is it necessary? talagang kailangan nangyari siya at talagang ano siya, kumbaga it happened for a reason. So, tama si Thanos, no? Kailangan niyang mangyari. Hindi, kailangan niyang talaga mangyari noong 2020. Oo, parang Kasi kung 2021 nangyari yun, COVID-21 yun. Oo. 19 Kailangan, 19 ba yun? COVID-19. 2019 pala. Para Hindi, COVID-19. Di ba totoo naman, 2019 meron na. Kung parang kumalat lang talaga siya. Kumalat. Kailangan March. niya mangyari ng 2019 kasi COVID-19. Kung COVID-20 kasi yun, COVID-20. Tsaka nung March Bagay. 2020 na kasi siya nang naganap, di ba? Tama, di ba? Nung napunta lang sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Oo, Pero March nung mga 2020. 2019 nga ng mga November, December, parang Na ano siya, balita na. matunog na, matunog. Ganun. Pero yun, tama ka naman eh. Piling ko na necessary yun. Parang Noah's Ark, di ba? Oo, ganun. May purging, kumbaga. Oo. For you to prepare for Kumbaga, God's plan yun eh. Oo, Ano God's yan? plan. Di mo man alam kung bakit, pero Totoo yun. minsan kasi hindi natin nakikita yung buong picture, yung buong painting. Mm-mm. Kumbaga dito sa painting na to, nakikita natin, ito lang. Mm-mm. Okay. Pero hindi natin alam. Bakit kaya parang ang kulay ko ganyan lang, gray lang. Hindi natin alam part pala tayo nung, Masyado palang micro. Much bigger. yung buo pala. Parang kina-compare natin doon sa green, doon sa ba't siya red, ba't ako gray? Parang ganun. Kailangan niya Kumbaga, mangyari talaga. May bigger picture which is hindi natin alam kung O kaya way ng nature yon to to declutter. Oo, pwede. Parang nag-detox lang siya. Nag-detox ang mundo. Oo, Ano kung totoo ganun? Napunta na sa yung kwento. Pwede yun kasi nga kailangan yun i-prepare tayo for the new normal. Diba? Kasi yun din yung birth ng new normal. Papunta na kasi, After, papunta na diba? talaga yung After. new normal eh. So sabi Catalyst parang, talaga siya. catalyst siya, naging catalyst na yung pandemic na, parang tumigil yung mundo nun eh, di ba? oo. Pagtigil ng mundo, di ba, dun umano yung mga tao na, ito na. Nakapag ano nga daw yung ozone layer nun eh. Oo, nag-regen. Grabe daw regen ng naalala ko ozone layer nun. parang sabi ko, fake news niya. Sabi niyo, hindi na ma-regenerate niya. Tapos ngayon, sasabihin niyo, nag-regenerate niya. Wala, no? Oo, pwede naman pala. Hindi kumbaga, hindi na daw magre-regenerate sa rate kasi nangyayari. Pero Eh, dahil tumigil lahat. nung 2 years, di ba, parang walang pollution, walang kung ano-anong energy na nakaka-destroy nga ng natural resources is, yun nga, Regen eh. nag-regen talaga siya. Naparegen si paring Earth eh. Okay guys, so ito trigger warning, triggering question. So yun, trigger warning guys sa mga makakarinig. Sa tingin nyo ba yung mga nawala, di ba may mga nawala ng pandemic, gaya nga ng sabi nyo, natin pala, in-isolate yung sarili. Ayun nga, di ba may mga nawala. Hoodie ko para Sa tingin mo, nyo ba na yung mga nawala nun, kaya sila nawala kasi sila yung mga major na pipigil nung yung new normal, ganun. Like sila yung magiging main na kukontra, ganun. Sa tingin nyo ba ganun? Tas kaya tayo ngayon nag-survive. Tawag na yung mga ngayon, yung mga nag-survive. Ako tingin ko, Tayo yung hindi parang naman, feeling ko. Kasi accepted. may mga personal akong tao na kilala na nawala na feeling, naniniwala ko hindi eh. So, hindi ko alam, only God knows kung bakit nawala yung mga taong yun. Pero ako naniniwala ako na hindi yun yung reason. Hindi, okay. Kumbaga, Tama. hindi ko alam yung reason, pero hindi ko alam kung anong reason, pero alam ko na hindi yun yung reason. Kasi May iba. iba-ibang tao May yung iba. mga nawala eh. Walang common eh. 'Di ba? Parang hindi naman sila isang grupo eh. Random. Random group of people to eh. Thanos snap nga, no? So yun, Random. 'di ba? Ikaw ba, Dream? Same ba? Oo, sa akin din same rin. Hindi naman, tingin ko hindi yun yung reason. Though, alam ko na may reason kung bakit sila yung nawala. Pero tingin ko, yun, sobrang personal and, individual reason. Kumbaga, individually, ang isang reason nila kung bakit sila nawala is tapos na yung purpose nila sa mundo. Na-fulfill na nila yon and hindi na kailangan mag-continue yung life nila dun sa earth kasi nga, Fulfilled tapos na. na-fulfilled na. Fulfilled na. Oh, ano na eh. Kumbaga, nagawa na nila yung kung bakit sila nandito. Ayun. Kaya, yun lang yung tingin ko naging common ground nila. Okay. Pero yung purpose nila, yung reason nila, ayun. Hindi naman tingin ko yung dahil para sa new normal, ganyan, sa future.
Pero, ayun. Siguro para sa future pa rin. Kasi nga tapos na yung purpose nila. Pero, hindi naman dahil lang sa new normal. Tingin ko iba-ibang reason. Ba't yan? Okay. Ayun. Interesting. Ikaw ba, Niel? Tingin mo? Tulad nyo po, sabi nyo nga po, God's plan po kasi. Kung ano po yung natapos ng takbo ng buhay, kung ano yung naabot, yun na lang naman po. Pero dun sa naabutan niya po, nagawa niya naman po kung ano yung pinlano sa kanya ng Panginoon po. Nice. Pili ko ganun din naman si, Oo. So, yun nga, na kumbaga si God lang talaga nakakalam eh. Kasi siya naman talaga yung nagsulat ng story ng bawat isa sa atin eh. Yes. So, siguro yung mga nasulat niya, yung mga nawala ng pandemic, hanggang doon lang talaga yung nasulat niya. Kumbaga, wala na. Chapter closed. After, Kumbaga. yun yung pinaka-close ng book nila. Doon na nagtatapos yung book of left nila. So, yun. Nice. Sa akin, ano ba? Ganun lang din naman. Parang hindi ko rin naman talaga, bigla ko lang naisip na baka, may iba kayong sagot. Gusto ko lang humugot. Kinuwala yung ano, no? Wala ng topic. Gusto ko wala humugot ng ibang, kumbaga baka mamaya, Kami iba. medyo may mga pala kayong, hindi naman pagka narcissistic, pero baka meron lang kayong interesting thoughts na, oo nga baka nga ganun. Parang ganun. Pero, yun, maganda naman. Hindi naman maganda, pero, I mean, goods din na narinig ko yung, nakuha ko naman yung mga gusto kong marinig. So, yun. Para sa akin, yun nga din. Hindi rin talaga sila, hindi rin yun yung dahilan kung bakit hindi sila nag-survive during the pandemic. And maybe, yun nga, there's something na reason din na kung yun nga, tayo yung nag-survive during that time. Hindi rin, kasi syempre, hindi naman ako sang-ayon din sa lahat ng new normal, di ba? May mga nire-resist din naman ako doon. At may ina-accept din naman ako doon. Syempre, kayo din mo siguro ganun. May mga part kayong nire-resist and may mga part din kayong ina-accept lang din. And yun lang sa answer ko. Hindi yun yung dahilan kung bakit sila namatay. So, ayun, no? Ang gaganda ng mga nagiging insight natin. Pero, haba na ng podcast natin. So, let's wrap this up. Pero solid pa rin yung usapan talaga. no? Sobrang solid. Tsaka solid kasi mayroon tayong naririnig na, no? Ibang Ibang insight perspective. galing sa, Feedback mula sa legit na Gen Z. Oo. So, ayun yung naging topic natin ngayon is Gen Z, Millennial, New New normal. Normal, pandemic, naging catalyst talaga yung pandemic sa pag-usbong ng New Normal, lalo yung mga yan nga, work from home, ganyan. So, Daniel, ano yung parang naging talagang take away mo sa New Normal? Parang anong tingin mo sa kanya? Kumbaga po, naging bold po talaga kami. Kumbaga, more on, lumabas yung tunay na pagkatao, tapos more on nagano na rin kami sa mga social media. Talaga social media ng ano. Ikaw, Ansis. Sa atin na hindi Gen Z about sa new norm, kailangan na lang natin siguro to survive is to adapt the new norm na talaga. Adaptability is the key. Yes. Adapt or die nga. Adapt or die. So yun lang talaga, kailangan natin mag-adapt sa mga bagong norm na parating para to survive. So, sa akin naman, parang accept parang accept new things lagi, 'di ba? Wala naman na magagawa eh. Ayan eh. Nandiyan Diba? Parang kailangan sabi nga adapt or die, 'di ba? So, kailangan mong mag-adapt para talaga move forward. Hindi mo kailangan hindi ako sanay dito. Bago 'to eh sa akin na hindi pwede yung ganun. So, kailangan mo talagang makisabay kung ano, parang go with the flow lang na parang parang huwag mo na hayaan sa sarili mo na laging kung mga nakasanayan mong ginagawa nung before pandemic, wala na yun. Ano tayo Iba na ngayon, ngayon. iba na ngayon. So yun, parang dun din. So adapt lang talaga sa this new normal. Ikaw ba, Renz? Yun nga, new normal is talaga rin, parang inevitable na. Doon na rin talaga papunta eh, before naman na pa ng pandemic, is yun na rin talaga yung sa tingin ng karamihan na mapupuntahan. Napabilis lang siya gawa ng pandemic sa tingin ko. Kaya, yun. So, sa akin naman, ako, personally, I like the new normal. Kasi tingin ko dito sa new normal, parang mas even yung chances ng lahat. Kasi kasi social media na eh. So, kahit anong estado mo sa buhay, pwede mo talagang magamit yung social media sa pagbibusiness,
Kumbaga, hindi mo na kailangan ng malaking kapital para magpagawa pa ng pwesto, ganyan. So, napakalaking opportunity talaga nang nabigay ng new normal ng online world. Kumbaga, na fast world. Digital. Lahat kasi maaaral mo, di ba? So, pantay-pantay, lahat may opportunity. Kumbaga, hindi ka lang pwedeng ma-scout, uy, baka pwede kang mag-artista. Parang kung hindi ka na-scout, di ba? Kumbaga, dito kasi, production mo, tulad nito, ginagawa namin, production namin, podcast namin, kumbaga, talagang ma-maximize. Ikaw, depende na lang sa'yo kung paano mo i-maximize yung mga opportunity na nasa harapan mo. It opens a lot of opportunities. Oo, sobrang daming opportunity talaga ng new normal. So, ayun, yun ang episode natin ngayon, mga kaitlog. So, Yay! Palakpakan mo natin palakpakan natin ang isa't isa. So, Solid. solid ng episode na naman, episode 3. So, sa mga kaitlog dyan, please like, subscribe, mga page natin, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, follow nyo naman, Oo. tapos click nyo yung 5 stars. Tsaka Yes, ano, leave a pag may review. gusto kayo pag may gusto kayo pag-usapan mga kaitlog, comment kayo down below. Or email nyo sa, ano email natin? theitlogpodcast.inquiries ba yan? theitlogpodcast.inquiries@gmail.com. Invite na rin natin sila sa community natin. Oo, sa Oo Facebook. pala. Nagawa pala kami ng bagong community na tawag ay Pugad ng mga itlog. itlog. So, Siyempre, saan ba tayo magkikita-kita? Siyempre, sa papugad Pugad. natin. So, Oo. ayun, doon may mga post tayo na kakatawanan, mga matututunan sa finances, ganyan. Kumbaga, let's level up together ng Oo. enjoy lang, masaya lang. Diba? So, guys, thank you for listening, thank you for watching. Thank you rin pala kay Daniel and sa friend Shout natin si out Francis. kay Kaitlog Gumba. Ay, Kaitlog Ras. Shout out kay Kaitlog Ras. Wala ka ngayon. Na-miss ka namin. Yes. Next episode, nandyan na siya, guys. So, Yan. abangan niyo yung next episode. Kasi kompleto na ulit tayong mga kaitlog. So, ayan guys. Kita Thank you. kits. Kita kits. See you. Hey!